Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyung ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Presidente Kuting ng Norte walang may harap na mukha sa publiko dahil sa kahihiyan na ginawa ng kanyang asawa na si Lisatanas Mags matapos ilabas ang malaswang video na hawak nitong si Cathy Binag. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano sinampal talaga ng kahihiyan itong si Presidente Kuting dahil sa malaswang pinaggagawa nitong kanyang asawa na si unang ginang na si Smugs na tila ba kayang magluko dito sa kay Presidente Kuting ng Norte. Dahil nga mga kaibigan, kung inyo pang maalala, ang bidyong inilabas na itong si Satanas na ito ay nakikipagjerjeran dito umano sa kanyang kabit sa loob pa mismo ng palasyo kung saan mga kaibigan ng presidente at itong si Unang Gina ay nakatira. Hindi nga natin makikita or dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano kakapal talaga ang pagmumukha nitong Satanas na ito na nabuhat lang dahil sa kanyang asawa at itong asawa niya naman na sobrang walang pusong pasasalamat na nabuhat lang din sa pangalang ng Duterte kaya nanalo ay tila ba ayaw aminin sa publiko na siya ay nagkamali at siya ay ayaw niyang aminin na hindi talaga siya pwede bilang isang maging presidente ng bansa. Kaya na lamang hindi maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing at opinyon. Dapat mag-iingat ang mga nagsisiwalat ng mga kalokohan ng mga kuting. Nasa pwesto sila kaya nila gawin ang gusto nila. Kaya double ingat kayo. Napakahirap kalaban na nasa pwesto. Pero dapat lang ipaalam nyo sa taong bayan ang mga kalokohan nila para magising ang mga mamamayan. Halos humiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko sa tindi ng galit ni Ma'am Maharlika. Tapos biglang kambyo sa joke. Ilagay daw siya sa Department of Gurgur. Ayaw niya senador. Madam, ipasa mo na ang death penalty para ma-appoint ka sa Department of Gurgur at that time. Magtatayo na ako ng business puninarya. Tiyak pilang gurgurin mo, madam. Salamat, Ma'am Maharlika, ang boses ng masa. Ma'am Amy, sayang ang pangalan ng tatay mo. Iparesign mo kaya kasi hindi na ito mawawala ang lahat ng ginawa ng kapatid mo pati ikaw. Madadamay utang na loob, Ma'am Amy. Sayang na naging kuting ka pati ikaw. Madadamay ang bait mo naman, Ma'am Amy. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan ng Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat and God bless. 'Di ba? Kung talagang ito ay walang interes sa pera ng bayan, bakit halos hindi lahat sila gustong maging politiko? 'Di ba nakapag-aral sila sa tanyag na eskwelahan na pwede silang magkaroon ng trabaho sa mga malaking kumpanya. Pero bakit gusto nila sa gobyerno? Kasi masarap mamuhay sa pagnanakaw. Ngayon, kahit mag-away-away sila diyan, okay? Wala silang pakialam sa inyo kasi makakapal ang mukha ng mga ito. Not only the Marcos family, lahat ng mga paulit-ulit na lang na pangalan, Binay, Estrada, lahat yan masarap kasing magnakaw sa kaba ng bayan, masarap para sa kanilang patabain ang kanilang mga tiyan, ang mga boteteng tiyan sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. Kaya mo si Satanas, recently may pinost ako din sa Facebook ng reel. Nandun sa isang graduation Christian University ba yon? Tapos yung nagko-comment kay Lisa Tanas ay mga trolls. Ayan, dyan napupunta ang pera ng bayan. Tapos tinapyas yung tinain niya, yung botete niya na, oh, papuri, ganda ni Lisa Tanas. Ito po ang gobyernong ito ay mafia na. You have to speak out. Pasa saan ba? Ngayon, bukas, makalawa ay tapusin nyo na yan. Alam mo, kung ako tatanungin nyo, dapat walang eleksyon. Dapat ang pinagkakabalan nyo mga Pilipino, paano nyo tapusin yung mga puwaka ng GMS na yan na
Pinapahirapan kayo. Hindi ko nga alam sa inyo eh. Pumapayag kayong ginagago kayo itong mga ito. O, para sa bayan. Para sa Pilipino. Oh, ano sabi mo, Amy? Gusto mo magkasundo lahat, gawin ang nararapat na kailangan ng ating taong bayan. Kasi ito, interview to sa kanya eh. Oh, sabi nila matapang ako, sabi nila mataray ako, da. Tanggap ko naman pero hindi ako palaaway. Gusto ko magkasundo lahat at gawin ang nararapat at kailangan nating taong bayan. O yun naman pala eh. Gusto mo ma-redeem yung sarili mo? Magsalita ka ngayon o bukas na ang kapatid mo ay isang addictus benedictus, hangol-hangol sa polboron. Huwag kang magsinungaling. Alam na alam mo bago ko ilabas ang video, 10 ng kasama mo dyan sa opisina mo. Huwag na tayong maglokohan, Amy. Pinapanawagan ko sa lahat ng nakakarinig ng boses ko, huwag nyo nang iboto ang kahit sinong Marcos. Araneta Romualdez, itong mga hinayupak na to, ginagago lang kayo pa ulit-ulit. Alam na alam ni Amy Marcos na authentic ang video ng kapatid niya na sumisinghot. Sabi niya, gusto niya magkasundo, gawin ang nararapat kailangan sa taong bayan. You speak up. Sabihin mo na ang kapatid mo ay addict. Sabihin mo ang kapatid mo ay bangag at hindi siya nagpapatakbo sa bayan. At ang sister-in-law mong Bartek, pusher, kidnapper, smuggler. Tignan ninyo. Diba? Bakit kayo walang sagot? Yang presidential communications, yung opisina ni Bangag, di ba, mabilis pa sila sa alas 4. Nung nilabas ko yung video nung nagsumisingot si Bangag, wala pang ilang oras lang, o maybe less than an hour, nagsalita na kaagad, kinounter na yung tenga ni Kuting. Pero bakit ayaw niyong i-counter? Bakit hindi niyo ako filean ng case na sinasabi ko si Lisa Tanas ay kidnapper, nangidnap sa Turkey? Wala ni isang nagsalita sa inyo. Ikaw, Amy, yung kapatid mo, yang si Lisa ay nangidnap ng 2 bata. Then you takbo-takbo ka to ensure the safety, security of the Filipino people, yung kapakanan nila, chuchu-chuchu, jutang jinemes, kapakanan ng 2 bata, nandyan kinidnap ni Lisa, wala kang alam. Kayo, mga politiko, senador, kongreso, lahat kayo, whether supporter ni Pangulong Duterte o kung sino mang kisihodan, lahat kayo, mga hinayupa kayo, wala kayong ginawa sa Pilipino. Ngayon, takbo-takbo kayo. Para what? Para magnakaw? Yun naman gagawin niya eh. Kasi ang pinaka-issue sa Pilipinas ngayon ay yung crime, kahirapan. Tahimik to mga to eh. May kinidnap na 2 bata. Wala, ni isa sa kanila. Walang nagsasalita. Inappoint si Michael Ma na isang smuggler na pinangalanan sa Congress. Pinapigil ni Bangag. Walang nagsalita. Nakipagsabwatan ang mga hinayupak. Well, andyan si Attorney Vic Rodriguez dahil nakalagay sa book niya dito. Tandaan nyo, ang iboboto nyo, yung mga tatakbo na kayang banggain ang mga kaibigan nila o dati nilang kaibigang Bangag. At ito siya, itong taong ito, itong mamang ito, ang isa sa matapang na sinabi at inilathala sa librong ito na si Michael Ma, yung mga nasangkot sa smuggling, nandito lahat. Yun ang iboto ninyo. Lahat ng nanindigan at tumayo dito sa mga bangag na ito. Ano sabi mo pa, Amy? No, kailangan kong kausapin ng mga kapwa kong nasyonalista, Ano ba sinabi niya dito? Tignan natin yung mga eklabush. Ayun. Kasi parang may nagtatanong yung tungkol sa bangayan, sabi ni Amy dito, naku, wala namang alitan at wala daw silang alitan ng kapatid niya, hindi daw sila nag-aaway. Sa totoo lang, mahal na mahal namin si Bongbong ever since. Sabi niya kasi siya yung ading namin. Ayun naman pala eh. Kita niyo mga kababayan? Hindi magsasalta si Amy Marcos. Dahil sabi nga, blood is thicker than water. Kahit alam niya na ang kapatid niya ay isang bangag, wala siyang pakialam sa Pilipino. Basta po protektahan niya ang kapatid niya. Doon sa ano na yon, sa kanyang presko na yon, parang sinasabi niya na kinakabahan nga daw yung kanyang kapatid. Kinakabahan kasi hihilain kayo ng taong bayan. Hindi matatapos ni bangag.
Ang kanyang termino, tandaan nyo yan, is either magurgur siya, malumos siya, o malunod siya sa pulburon dahil hindi siya tumitigil sa kakasuyop ng pulburon. God knows. At Diyos ang magkakapagpatigil sa kababuyan ninyo sa taong bayan. Sa kabila ng digital age ngayon, ano ginagawa ninyo? Gumagawa kayo ng mga fake page. Itong si Lisa Tanas, itong gobyernong ito, gumawa kayo ng AI para tirahin ako. Akala niyo mapapabagsak niyo ako? Mapapabagsak niyo lang ako pag gumamit kayo ng panggugurgor dahil yan ang gusto ninyo. Diba? Nagpadala kayo ng mga taga-gurgor dito sa Amerika. Which is nandyan yan, nakareklamo yan. Nasa FBI yan. Okay? Yan ang gusto ninyo. Patayin ninyo ang mga kritiko. Sanay na sanay kayong manggurgor. Mga hinayupa kayo. Mahal na mahal daw niya si Bangag dahil bunso daw niya. Pinakamabait daw sa lahat. Pinakamabait? Paano naging mabait yung kapatid mong Bangag? Under Disaya ang kapatid mo. Sinasapak ni Lisa Tanas. Alam mo yan. Alam mo na ang kapatid mo ay pulboronic. Kaya hindi kayo karapat-dapat 10 ng pamilya nyo, kaapu-apuhan nyo na bumalik pa sa pwesto. Dapat kayo'y burahin sa mapa ng politika ng Pilipinas. Lahat kayo, Romualdez, Araneta, lahat, Estrada, lahat ng mga leche dapat binubuwag kayo eh. Kaya nga ewan ko sa inyo mga Pilipino, mga kapwa ko Pilipino dyan sa Pilipinas. Imbis na pinagkakabalan yung mga kadyutahan nila na ano na yan, ile-eleksyon na yan, dapat nasa kalsada na kayo. My God! Kaya ang Pilipinas magiging pinakamahirap pa rin na bansa. Isa sa pinakamahirap na bansa na patuloy kayong naglilimahid sa gutom dahil ang namamayagpag ang mga oligarko, ang mga negosyanteng nakikipagsabwatan, binibenta ang mga propriedad ng gobyerno at pinagkakwartahan. Tapos kayo, forever kayong mga alipin ng gobyerno, alipin kayo ng mga hayop na to na walang ginawa kundi hubasin ang pera ng bayan. Dahil kung matino yan, nakailang eleksyon na. O nakailang yung Marcos, we're talking about now. 'Di ba? 2 taon na yung hayop na yan. Ibig na mag-build, 'di ba? Sell. Ang ginagawa, party. Singot. Snort. Hindi daw sila mag-aaway kahit kailan ng ading niya. Kahit alam mong tamad ang kapatid mo, walang alam dahil sunog na sa pulburon ang utak ng buwaka ng inang kawatan na kapatid mo, magnanakaw sa kaban ng bayan, sangkot sa smuggling drug, lahat. Asa na yung hinuli niya sa alitagtag na kinoach niya yung pulis doon? Nalala niyo yun? Nasa na yun? Tumayo ka, Amy Marcos, ilabas mo yung mga pinagtatakpan ng kapatid mo, mga magsalita ka, yung mga pinapalaya nila, napawala ng sala, yung mga manufacturer ng pulburon. Ang buhay sa Pilipinas, hindi na kayo naawa sa mga Pilipino. Samantalang kayo, pag nagpa-party, ang kapal, lumalamon kayo sa bawat nilalamon ninyo, ilang milyong Pilipino ang naghihirap. Ano masabi niya? Dami kasing kadyutahan eh. May tinanong siya na tungkol kay Inday Sara, kung parang ito, ang sabi dito. May nag-uusap daw ba sila ni Inday Sara? Naku, sabi ni Amy, nasa bundok yun, ganun. Hindi makontak, parang ganun. Pwede ba? Lock ang phone? Kahit nasa bundok si Inday Sara, huwag mo ako paandaran ng mga kaletsya na ganyan. Naku, hindi mahigalap yun, nasa bundok. Hello? May telepono yun? Huwag mo na ako etsusin. Huwag mo na etsusin ang taong bayan. Manindigan ka. Kung magmanindigan ka, sabihin mo sa taong bayan, Amy Marcos, na ang kapatid mo, since birth, okay, na addictus benedictus, at kawatan, at lahat ng kanyang smuggling, kidnapping issue, ay itayo mo at magsabi ka sa taong bayan, baka iboto ka pero hindi mo nga gagawin yan kasi pare-pareho kayong mga salot sa lipunan. Tigil yung kadyutan nyo, hindi yung maluloko. Araw-arawin talaga kita, Amy. Araw-arawin kita.
hanggang sa marami ng mga tao. Well, you're not gonna win. Do you think yung 32 million, ikaw, Day ha, Day, mamati ka, Day, kadungog ka, Day, Inday Sara, huwag ka na magpabudol muli. Don't use your power, your voice, para sa mga walang kwentang ito. Tinaksilan ka na, hindi ka nga maipagtanggol ni Amy. Diba? Kasi ang pagtatanggol niya supposedly sa'yo na manindigan siya na ang kapatid niya ay adik, ang kanyang pinsan na si Tambaluslos ay kasabwat ni Lisa Tanas na nagpapakalat ng kasinungalingan, nagbabayad ng mga young goons, nagbibigay ng malaking budget sa mga buwakang ng inang yung mga buwaya na lumalamon hanggat lahat ng butil na nilalamon ninyo ay galing sa pera ng Pilipino. Ang kapal ng mukha ninyo. Lahat kayong young goons, lahat kayo ng mga kongresista, senador, lahat kayo mga inayupa kayo, hindi na kayo nahiya, magpa-designer kayong mga leche kayo, galing sa nakaw. Sana masunog na kayo lahat sa impyerno. Visit kayo. Salot kayo sa lipunan. Ano pa yung sinasabi nito ni Amy? Ang problema kasi sa'yo, Amy, puro kalechian yung sinasabi mo. Ba, kunwari, mag-independent. Tapak na nag-independent ka, alam mo, kung matalino ang mga mamamayan, alam mo something wrong with your brother na bangag. Kasi kung malinis, matino ang kapatid mo, maganda ang imahe, bakit ka mag-independent? You have to be proud. Kasi kapatid mo yon. Pero bakit ka nag-iitsapwera? Kasi nga, namamangka ka sa ilog ng mga mafia at ilog ng mga Duterte. Yan ang totoo. Kasi kung matino, common sense mga kababayan, kung matino yung kapatid ko, presidente, I have to be proud of it. Dito ako sa kapatid ko kasi maganda ang kanyang mga plataforma. Ganito, nagpatayo ng ganito ganon. Gumanda ang mga buhay ng mga taong bayan. Pero bakit ka nag-segue? Kunwari lang naman yan. Drama-drama lang yan. Kasi alam mo na isinusuka ng Pilipino ang kapatid mo. Kita mo si Lisa Tanas, kailangan pa magbayad ng mga trolls. Mag-create ng iba't ibang pangalan ng account. Napopost ko lang dyan, tapos pare-parehong mukha. Kasi wala nang gustong mag-like. Kung meron man mangilan-ngilan. Wala nang gustong magpuri dahil alam nila si Lisa Tanas ay kidnapper. Oh. Tiyan mo. I'm telling you. Tiyan mo, challenge ko sila. Diba? Mahilig sila hinaharas ako ng mga yan eh. Tinatakot ako kaso-kaso. O bakit hindi ako kasuhan? Sinasabi ko si Lisa Araneta Marcos ay sangkot sa kidnapping sa Turkey at pinabayaan ni Bangag Marcos Jr. na maging successful ang pangidnap nila sa Turkey at ang smuggling lahat na. At ang pulboronic na yan. Oh, sabi nyo, deepfake pinakalat ni Marlica, file a case. So I can show the raw video here in America. Buisit kayo. Puro kadyutahan, panluloko sa Pilipino. Kayo naman dyan, yung iba dyan, di ba? Mga binibenta nyo, ang mga kipay nyo, ang inyong mga kaluluwa dyan sa mga kawatan na, kawatan na mga politikong yan. Ano pa sinasabi ni Amy? Basta sinasabi mo kasi, yung sabi ng tatang ko, isang bansa, isang diwa. Isang bansa, isang mafia. Yan ang totoo. Ano sabi mo dito? Tignan ko lang mga kadyutahan. Kaibigan mo si Inday? Really? Hindi mo siya kaibigan. Hindi mo siya tinuring na kaibigan. Kasi kung talagang kaibigan mo si Inday Sara, binubugbog siya. Well, hindi naman siya nagpabugbog. Di ba? Binuljak niya lahat ng mga sa kanya, yung mga naggumagawa ng kasinungalingan. Diba? Kung talagang ikaw ay tapat na kaibigan, doon mo masusukat eh. Di ba? Okay na sana kung lumayo ka sa kaibigan mo kasi nag-appoint, okay, ng smuggler. Kung sana si Inday Sara ay gumawa katulad ni Bangag, kung sana si Inday Sara ay nangidnap katulad ni Lisa, maiintindihan mo kung bakit hindi mo ipagtanggol yung si Inday. Pero ano binabato sa kanya? May bato ba pagnanakaw? Yung 125 million na confidential fund na pinaliwanag na ng COA na mayroong documentary evidence. What else ang ititira kay Sara Duterte? Pero ito, Amy, ang kapatid mo. Sangkot sa kidnapping. Smuggling. Tapos nasabihin mo, para sa Pilipino.
Di ba? Para sa Pilipino, kajotahan, puro ganyan. Ang prinsipyo namin, para sa Pilipino, let's uphold the fucking Constitution, ganyan-ganyan. Uphold the Constitution. Constitutional ba ang pangingidnap? Constitutional ba ang pagpapanalo sa loan debtor? Constitutional ba ang pag-a-appoint ng smuggler ng kapatid mo? Constitutional ba ang ghost project na flood control ek-ek? Constitutional ba yan? Anong uphold? Ang kaya nyo lang gawin, mangharas, manggipit, ginagamit nyo ang kapangyarihan ng gobyerno. Lumaban kayo sa akin ng one-on-one. Jombahin ko kayong lahat. Buisit kayo. Lalo yung mga matatandang makakaliwa dyan sa Quad Committee na yan, Quad Committee. Yan. Tapos, yung mga migaon, yung mga alpot matutot, mga hinayupak na yan. My God, alam mo, sukang-suka ako sa mga hayop na to. Alam mo, araw-araw nakikita mo yung naka-Rolex, naka-designer. Ang sarap talaga ipalunok sa inyo lahat. Lahat ng mga sinusuot nyo, ninanakaw sa kaba ng bayan. Sana bago kayo, sana hindi na kayo magising. Mga nayupa kayo. Lagi nyo sinasabi, para kayo sa Pilipino, interes ng Pilipino. Kung para kayo sa Pilipino, matagal nang mayaman ang Pilipinas. Dahil marami tayong resources, pero ginagamit nyo lang para sa Pilipino. Kami ay mga public servant. Anong public servant pinagsasabi ninyo? Servant kayo ng mafia. Kasabwat kayo. Ano nangyari kay Kumar? Ano nangyari sa Pidea Leaks? Ano nangyari dyan? Na sinasabi noon sa video na si Lisa Tanas at si Kumar ay magkasabwat para bayaran si J.M. Morales na what? Huwag nang mag-testify na si Bangag ay bangag. May ginawa ka ba, Amy? Bago ka iboto ng taong bayan, manindigan ka. Dahil you're not for the people, di ba? Napalaga ni bawat isang Pilipino, mahalaga ang buhay nila. Anong ginagawa mo? Sabi ni Corchillo, mukha ni Amy, kamukha na ni Michael Jackson. Minda Diaz, mekos-mekos. Asan si Kumar, tumahimik na. Sabi ni Gabs, kung talagang mahal mo ang Pilipinas, hindi ka na maghihintay sa 2025 para ayusin ang bansa. Exactly. Di ba? Kaya ang sabi ko, kung ako tatanungin nyo, yung kadyutahan na eleksyon na yan, tayo mo, abalang-abala yung mga inayupak sa eleksyon. Bakit abalang-abala yung mga yan? Mapa PDP, mapa Bangag, BS. Manindigan kayo. Nagsalita ba yung mga PDP na yan? Sige nga, nagsalita ba kayo sa pangingidnap ni Lisa? Kaya yung mga hindi nagsasalita sa lahat ng kababuyan ng gobyernong ito, whether under kay Duterte o under kung kanino man, huwag niyong iboto. Playing safe lahat yung mga yan. Itong taong ito, alright? Nilagay na sa libro. Kaya you have to get it. Nilagay na sa libro ang lahat ng kahayupan ni Marcos. Ito ang tunay na matapang. Dahil tignan mo, kinasuhan ba siya? Common sense. Mga kababayan, itong taong ito, si Attorney Vic Rodriguez, na dating executive secretary na binaboy ng bangag na mga ungrateful, inilagay niya lahat ng kababuyan ni Marcos noong during the campaign at nung siya ay nag-serve as executive secretary for a short period of time. Kinasuhan ba siya? Wala. Kasi totoo ang sinasabi niya. Kinasuhan ba ako nila nung ilabas ko ang audio video? Wala rin. Kasi takot silang mahiring, malaman ng buong mundo na ang hawak kong raw video ay authenticated at si Bangag yun. Kinasuhan ba nila ako nung sinabi ko na si Lisa ay kidnapper? Takot lang ng kipay na yan. Bring it on. At nang mailagay natin sa witness stand, si distressed mother at ang mga batang kinidnap mo, Lisa, islagay natin si Teddy Boy Locsin Jr. na dating DFA secretary na nakipagsabwatan, pati asawa niya. Hi, Louie. Naalala niyo si Hi, Louie? Kaya, yung bunganga ko, yung mura natin sa mga hayop na to, kulang pa. Yung ngangabels ko at ngangabels ko, kulang pa sa kabayaran ng pagpapasakit, pagpapahirap sa mga mamamayang Pilipino. So, ibig sabihin ba dahil 100 million ang Filipinos, so we just ignore yung dalawang minor na kinidnap ni Lisa?
ignore na lang natin kasi dalawa lang naman yan. Hayaan mo na yan. Hindi naman malaking impact yan kasi 100 million tayo. Hayaan mo na yung dalawang bata. Alam niyo ba kung ano sitwasyon ng mga batang yan? Nagsa-psychological therapy hanggang ngayon dahil hindi nila makapiling ang kanilang ina dahil ang putang inang Lisa Marcos at Bangag ay promotor ng kidnapping sa Pilipinas. Ang mga kapatid niya nagte-therapy din dahil naghiwalay yung mga bata eh. Inagaw, kinidnap eh. O ngayon, senador, yung mga aspiring, mga hayop kayo dyan, lahat kayo, you are for the people, uphold the Constitution, ito gawin nyo. Manindigan kayo, panagutin nyo si Lisa Tanas, takot kayo, mga hayop kayo, kasi pera lang ng taong bayan ang gusto ninyo. Power, money, you don't care about the safety ng mga bata, ng mga Pilipino. Wala kayong pakialam. Kaya kung makaabot lang ang kinumo ko sa mga putay ninyo, masyot gid ni at gulitukon ko gid. Malinti ka mo. Buisit? Ay, nako. Nakagigil to. Huwag niyo iboboto yan. Si Amy, never again. Zero lahat. Isiro nyo lahat ng kandidato ni Bangag. Kasi ibig sabihin, tinotolerate nila ang mafia na gobyerno. Sabi ni John Phil, Marlica, for senator. No, hindi ako pang senador palangga. Lagay niyo ako sa Department of Gurgur. Gugurgurin ko lahat yung mga yan. Gamitan natin ng silya electric kaya mga yan. Illegalize natin ang gurgur para matapos na yung mga yan. Virgo. Nalamangan pa nila ang demonyo. Yun nga. Sabi ni Kate Watson, calm down. Calm down. Ito na yung calm down ko palangga. Ito na yung calm down ko. Ka-calm down ka ba sa tanginan yan? Kanya-kanya pasikatan? Papile ng magpapile ng candidacy? Tapos wala? Ang tunay na para sa Pilipino, mananinindigan. Kidnapping po ang kinasasangkutan ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. Nangidnap po sila ng bata. Smuggling. Sabi ni Egg Medyo, ano yung putay? Giti. Giti ni Lisa. Giti nga ganguri-nguri. Ay, ambot. Oh, si NB. Sean? Okay, Vega Warp, how are you?